Mga kaalagad, magandang gabi po sa inyo lahat. May dalawang bagong comments na naman tayo mula sa mga basher ni Krishna na sinagot ni Ate Arjobs. At dahil nakita natin ang mga comments na ito, mga kaalagad, gusto ko rin silang bigyan ng sarili nating reaksyon bilang isang reactor at defender din ni Krishna. Pero bago tayo magbigay ng opinion, basahin muna natin ng buo ang dalawang comments para walang masabi na pinipili lang natin ang parte na gusto nating pag-usapan. Unahin natin ito ang unang comment, mga kaalagad. Ang sabi ng unang basher ay wala ng plano si Sir Paul na makita si Krishna. Tapos na sa kanila, di ba? Lalo na meron na siyang death free. Mas bagay sila, mahinhin, mabait, nag-aaral at mas maganda kay Krishna. Just saying, peace. Ayan mga kaalagad, yan mismo ang buong comment niya. At may pangalawa pang basher, mga kaalagad. Ang sabi naman niya, asa ka pa ba Krishna? Wala namang magkagusto sa'yo. Ayun, wala daw kagusto-gusto kay Krishna, mga kaalagad. Ayan, dalawa yung nag-comment. At ngayon, pag-usapan natin to, mga kaalagad. Mga kaalagad, dito pa lang sa unang sentence, may gusto na akong itanong. Paano niya nalaman? Wala ng plano si Sir Paul na makita si Krishna? May personal ba siyang communication kay Sir Paul? May sinabi ba mismo si Sir Paul? May announcement ba? May video ba? May statement ba? Dahil kung wala, saan nanggaling ang certainty? Pwede naman tayong magkaroon ng sariling opinion. Pwede nating sabihin, sa tingin ko baka hindi na sila magkita. Okay, opinion yon mga kaalagad. Pero ibang bagay kapag sinabi mo na parang siguradong sigurado kang alam mo ang plano ng ibang tao. Hindi naman natin hawak ang schedule at personal decision ni Sir Paul. Kaya para sa akin, dito pa lang, wag naman nating unahan ang mga taong direktang involved. Ito naman ang kasunod, mga kaalagad. Tapos na sa kanila, di ba? Again, mga kaalagad, sino ang nagsabi? Kung may personal na decision si Sir Paul tungkol kay Krishna, siya mismo ang makakapagsabi niyan. Hindi ang comment section, hindi ang basher, hindi rin tayo, hindi kayo. At bilang supporter ni Krishna, hindi ko rin sasabihin na alam ko kung ano ang future ng dalawang tao. Dahil hindi ko naman talaga alam. Ang masasabi ko lang, mga kaalagad, kung may pagkikita nila sa hinaharap, sila ang makakaalam doon. Kung wala naman, sila rin ang makakaalam. Simple. Sabi ng commenter, lalo na meron na siyang death free, mas bagay sila. Okay, may sarili siyang preference, mga kaalagad, no? Pero mga kaalagad, kailangan ba talaga gawing competition ang mga babae? Kailangan bang sabihin na mas bagay ito kaysa kay Krishna? Mas maganda ito kaysa kay Krishna? Bakit kailangang ibaba ang isang babae para iangat ang isa? Kung gusto mo si Jeffrey, suportahan mo si Jeffrey. Walang problema. Kung tingin mo bagay sila, okay. Pero hindi mo kailangang sabihin na mas maganda siya kay Krishna. Dahil ang kagandahan ay subjective. At higit sa lahat, hindi naman contest ang buhay. Ito rin, mga kalagad. Sinabi ng basher na si Jeffrey ay mahinhin, mabait, nag-aaral at mas maganda kay Krishna. Okay, maganda naman kung ganon ang tingin niya kay Jeffrey. Pero hindi ibig sabihin noon na kailangan natin gumawa ng comparison. Hindi naman dahil mahinhin ang isang tao, ibig sabihin mas mabuti na agad siya kaysa sa isa pang mas paboritong tao. Hindi dahil nag-aaral ang isa, ibig sabihin wala nang magandang katangian ang isa. Magkakaiba ang tao, mga kalagad. At hindi natin kailangang pag-awayin sila para lang makapili ng paborito. May nakakatawa lang akong napansin, mga kaalagad. Pagkatapos ng comment niya, sabi niya dito, just saying, peace. Mga kaalagad, hindi naman porket sinabi mong peace sa dulo, automatic lang peaceful ang buong comment. Kung ang laman ng comment ay comparison, panghuhusga, pagsasabi na mas maganda ang isang tao kaysa sa isa, hindi nabubura yon ng salitang peace. Pero hindi rin naman natin kailangang makipag-away. Ang sagot lang natin, kung gusto mo si Jeffrey, okay. Pero respetuhin mo rin si Krishna. Ito naman ang comment ng isa pang basher, mga kaalagad, no? Isunod natin. Basahin natin ang buo yung comment niya. Asa ka ba Krishna? Wala namang kagusto-gusto sa'yo. Ayan, mga kaalagad, no? Maikli lang yung comment niya. Pero mga kaalagad, mas personal ito. Dahil hindi na pinag-uusapan dito ang content. Hindi farmhouse, hindi vlog, hindi tato, hindi trabaho, hindi isang desisyon. Direkta nang tinatamaan ng personal ang pagkatao ni Krishna. At dito ako may malaking tanong. Kailangan ba talagang sabihin yon? Paano natin malalaman? May survey ba? May listahan ba? May access ba ang commenter sa lahat ng taong nakakilala kay Krishna? Hindi naman. Kung may mga taong ayaw kay Krishna, okay lang. Hindi naman lahat ng taong kailangang magkakagusto sa isang tao. Pero ang pagsasabing wala namang magkagusto sa'yo ay ibang level na, mga kaalagad. Dahil parang sinabi mo na wala ng halaga ang isang tao dahil lamang hindi siya gusto ng ilang tao. Hindi ganun ang buhay. Ito ang gusto kong idiin. Krishna, kung may magkagusto sa'yo o wala, hindi yon ang sukatan ng halaga mo. Kung may taong pipili sa'yo, okay. Kung wala, okay pa rin. May pamilya, may supporters, may mga kaalagad, may mga taong nagmamahal sa'yo, may mga taong naniniwala, may mga taong natutuwa sa content mo, may mga taong sumusubaybay sa journey, at higit sa lahat,
May sarili kang buhay na dapat mong ipagpapatuloy. Hindi mo kailangang habulin ang approval ng isang basher. Kung ayaw ninyo kay Krishna, walang problema. Kung hindi ninyo siya gusto bilang tao, choice ninyo yon. Kung mas gusto ninyo si Defree, okay. Kung tingin ninyo kay Defree na mas bagay si Sir Paul sa iba, kung mas bagay si Sir Paul sa ibang tao, opinion nyo yon. Pero huwag nyong gawing dahilan yon para manginsulto ng isang babae. Dahil ang pagiging supporter ng isang tao ay hindi nagbibigay sa atin ng karapatang mang-down ng iba. Kung sakaling makita mo man ang mga ganitong comment, Krishna, hindi mo kailangang patunayan sa kanila na may magkakagusto sa'yo. Hindi mo kailangang sagutin, meron kaya? Hindi. Wala kang kailangan patunayan. Dahil kapag pinatulan mo bawat taong nagsasabing wala kang magkakagusto, binibigyan mo sila ng importance. Mas maganda sigurong ipakita mo na, okay lang, hindi naman kayo ang magdidesisyon kung sino ang magmamahal sa akin. At pagkatapos, continue living, continue vlogging, continue working, continue building your farmhouse, continue doing what makes you happy. Isa ito sa pinakamahalagang punto natin ngayon mga kaalagad. Hindi kailangang pumili ng isang babae para maliitin ang isa. Kung maganda si Defree, okay. Kung maganda si Krishna, okay. Kung pareho silang may magandang katangian, mas okay. Hindi naman tayo nasa pageant. Hindi ito sino ang mas maganda. Hindi rin ito sino ang mas bagay. Dahil ang relasyon at personal na desisyon ay hindi naman tayo ang gumagawa. Sila ang makakaalam. Kung may future man sina Sir Paul at Defree, sila ang makakaalam mga kaalagad. Kung may future man si Krishna sa ibang tao, siya ang makakaalam. Hindi comment section ang magdidesisyon. Mga basher, kung gusto ninyong pumuna kaysa content, kung may mali sa vlog, sabihin. Kung may hindi kayo nagustuhan, ipaliwanag. Pero yung wala namang magkagusto sa'yo, hindi na yun criticism. Personal na yun. At wala naman kayong napapala doon. Hindi gumaganda ang argumento dahil nang-insulto ka. Hindi nagiging tama ang opinion dahil mapanakit ang pagkakasabi. At lalong hindi nagiging katotohanan ng isang bagay dahil sinabi mo ito ng may confidence. Kaya mga kaalagad, yun ang reaksyon natin sa dalawang comments na ito na nakita natin sa video ni Ate R. Jobs. At para sa akin, may malaking pagkakaiba ang pagbibigay ng opinion at pang-iinsulto. Pwede mong sabihin, mas gusto ko si Defree, okay. Pwede mong sabihin, sa tingin ko mas bagay sila, okay yon. Pero kapag sinabi mong wala namang magkagusto kay Krishna, doon na pumapasok ang personal na pambababa. At hindi natin kailangan gumanti ng parihong klase ng salita. Bilang defender ni Krishna, mas maganda kung argumento ang gamitin natin, hindi insulto. At para kay Krishna, huwag mong hayaan na ang comment ng ilang tao ang magdikta sa tingin mo sa sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan na may magkakagusto sa'yo. Hindi mo kailangang makikipagkompetensya sa ibang babae. At hindi mo kailangang sasagutin ang lahat ng nagsasabing hindi ka sapat. Dahil ang taong tunay na may halaga sa buhay mo ay hindi kailangan ng approval ng comment section. Kaya sa mga bashers, kung gusto niyo si Defree, suportahan niyo ha. Kung ayaw niyo kay Krishna, okay lang. Pero huwag ninyong ibabang isang babae para lamang iangat ang isa. Dahil sa huli, pari-pariho tayong tao at lahat tayo deserve ng respeto. At bilang mga solid supporters ni Krishna, patuloy lang tayo sa suporta. Pero sana may respeto pa rin kahit hindi pari-pariho ang ating opinion.